Saan ka man naroroon, mahal ko. Mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lovimin Aquino, dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, ihahandog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines, ang unang bahagi ng kasaysayan na pinamagatang Malayo Ka Man sa Piling Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. Benilda, ano bang plano niyo kay Dindo? Plano na ano, Papa? May relasyon kayo. Papa? Tumatanda na ako, anak. At gusto ko na matatag ka sa piling ng magiging asawa mo o pamilya mo. Bago ko ipikit ang aking mata ng tuluyan. Naku, ano ba yung sinasabi ninyo, Papa? Gusto ko sanang makita ang magiging apo ko. Nag-iisa ka naman na. Wala naman na si mama mo. Anong magagawa ko kung wala pang sinasabi na magpakasal kami? Ikaw nang magsabi. Ano? Parang nakakahiya na ako ang magsabi sa kanya sa mga bagay na yan, Papa. Baka naman hindi siya tapat sa'yo. Hindi ko alam. Hindi naman siguro masama kung magtatanong ka sa kanya kung ano ang mga plano niya. Totoo yan, Papa. Gusto ko na rin na magkaroon ng pamilya at hindi na ako bumabata. Totoo naman. Kailan mo pa maisipang magkaroon ng pamilya kung hindi kayo magkakaroon ng anak? Napansin ko mula nang dumating ka dito sa opisina. Nakasimangot ka, Benilda. Ano? Lahat na lang napapansin mo. May problema ka? O kaya may sakit ka ba? Wala. Bakit nga? Iniisip ko lang ang kalagayan namin ni Dindo. Bakit? Nag-away kayo? Hindi. Oh, ano naman ang tungkol kay Dindo? Ang totoo niyan, gusto ko nang magkaroon ng pamilya. Ah, ano? Ipinaalala ng papa ko yan kung kailan ako makikipag-asawa. Pero wala namang sinasabi si Dindo tungkol sa bagay na yan. Ganon?
Ang totoo, naiinggit ako sa inyo ni Gary. Kung pumupunta ako dun sa bahay ninyo, ay masaya kayo. Dahil bibo ang anak ninyo. Ano? O di mag-usap kayo at tanungin mo kung ano ang plano niya. Hindi naman sa nagmamadali ako din do. Pero gusto ko lang malaman kung ano ang plano mo tungkol sa atin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang gusto ni Papa na makita pa ang magiging apo niya. Ano? Gusto ko na rin na bumuo ng pamilya natin. Binilda, Pero nararamdaman ko, parang wala kang plano na pakasalan ako. hindi yan. Pero hindi pa ako handa. Kailan pa? Hindi na tayo bumabata din do. At isa pa, pareho naman tayong may trabaho. Hindi naman sapat yan. Kailan pa? Kung hindi na ako mabubuntis at hindi na natin kayang suportahan ang magiging anak natin, ganun ba? Binilda, Naiinggit ako sa mga kabats ko na may pamilya na silang lahat. At anak, Binilda, ayaw kong ipagsapalaran ang kinabukasan o kaya ang buhay ng magiging anak natin. Lalo na ikaw. Ayaw kong maghirap ka sa piling ko. hindi naman ako naghahanap ng engrandeng kasal at pamumuhay. Ay, Lumaki ako na mahirap. Kaya't sanay ako sa hirap. yan na nga. Ayaw ko rin na maranasan ng mga anak ko ang mga naranasan ko. Sige, huling tanong. Gusto ko na sagutin mo sana ko ng totoo. Ano yan? Talaga bang mahal mo ako o hindi? Ano ba naman yung tanong mo? Ilang taon na tayong magnobyo. Hindi mo ba nararamdaman? O kaya napatunayan na tapat talaga ako sa'yo? Bakit nga? Simple lang ang gusto kong pamumuhay. Ang importante ay kasama kita din do. Magkaiba tayo ng prinsipyo, Binilda. Gaya ng sinabi ko, hindi pa ako handa at hindi pa ako kontento sa ganitong klase ng buhay. Dahil naranasan ko ang naghirap. Ano? Pakiusap. Bigyan mo muna ako ng panahon at ihahanda ko ang lahat. Okay. Kung yan ang gusto mo. At alam ko na, Binilda, hindi ka tapat sa akin. Sayang ang pag-ibig na inialay ko sa iyo. hindi sa ganyan, Binilda. Pero, Binilda! Ay, bakit hindi niya ako maintindihan? Girl, I need you. I need your love. Yan lang ang sinasabi ko din do eh. Nagalit na sa'yo. Ay, hindi ako naiintindihan ni Binilda. Pero paano kung Kung ano? iwanan ka niya? Ano? Bakit na naman siya pang babae ang nagpaalala sa'yo sa bagay na yun? Pare, hindi pa nga ako nakahanda. Ano bang paghahanda ang gusto mong mangyari? Yung nakahanda kami na bumalikat sa responsibilidad ng aming pamilya. Ano ba naman ang hanapin mo? Pareho kayong may trabaho. Oo, pero hindi pa ako kontento. Ano na ang silbi ng paghahanda mo? Kung mawala naman si Binilda sa'yo. Ano? Sa palagay ko pare,
ikaw ang hindi nakakaintindi kay Binilda. Sayang ang matagal ng relasyon ninyo kung magtatapos sa wala. Mag-leave ka, kamo? Oo, prima. Bigla naman yata ang desisyon mong yan. Gusto ko lang maglibang. Ay, ano ba ang nangyayari sa inyo ni Dinto? Nag-away kayo? Hindi. Pero mas mabuti siguro kung lumayo ako kahit sandali lang. Naguguluhan ako sa inyo. Kung magtanong si Dindo sa'yo, sabihin mo na naglib ako. O sige, ano naman ang sasabihin ko? Kung itatanong kung saan ako pupunta, ay sabihin mo na hindi mo alam. Aba, ikaw pala, Dindo. Pasok, pasok. Si Binilda po. Kakausapin ko sana. Binilda ka mo. Abay, wala siya. Hindi ba siya dumating mula sa opisina nila? Bakit hindi ba siya nagpaalam sa'yo? Nagpaalam ang sabi ninyo? Saan ba siya pumunta? Nagpunta siya sa Baguio kaninang umaga. Bakit hindi pa nagpaalam sa'yo? Hindi mo alam kung saan nagpunta? Hindi ko po alam. Nag-away ba kayo? Meron kayong hindi pagkakaunawaan? May konti lang po. Alam niyo po ba kung saan doon sa Baguio ang address niya? Hindi ko na tinanong. Ang sabi niya, wag lang akong mag-alala. Sige po. Salamat. Tinatawagan ko, pero hindi niya sinasagot. Sige po. Hindi na po ako magtatagal. Aalis na po ako. Bakit ba? Ano ang inyong hindi nagkakaintindihan na magnobyo? Hindi naman niya ako maintindihan, Mama. Dahil hindi ko pinagbigyan sa gusto niya. At ang sabi niya, hindi ko raw siya mahal. Ano bang hiling niya sa'yo? Sinasabi niya na gusto niya nang lumagay kami sa tahimik. Dahil gusto niyang bumuo ng pamilya. Siya pang babae ang naghihiling sa ganyan. Nagmamadali. Gusto na niyang magpakasal kayo? Ganun na nga, Mama. At ikaw, bakit hindi mo pa gusto? Ay, ang pangit tignan yan. Siya pang babae ang nagmamadali. Pero akalain mo, ayan nga. Nagtataka ako. Siya pang nagmungkahi ng ganyang bagay. Pero Mama, hindi pa po ako nakahanda. Pala eh. Nag-aalala ako. Baka hindi ko maibigay ang kailangan ng pamilya ko. Ang gusto ko, ihanda ko ang lahat. Konting panahon na lang ang hinihingi ko. Pero hindi niya ako maintindihan. Sinabi niya na hindi naghahanap ng bonggang buhay. Oh, ganyan pala eh. Hindi pa ako nakahanda, Mama. Gusto ko pang makapag-ipon. Ay, sa bagay, ano pa ka kasing pag-ipunan mo ngayon? Pero hayon, umalis na, sabi mo. Baka hiwalayan ka na. Matagal na kaming magkasintahan, Mama. Hindi naman niya gagawin yun. Girl, I need you. I need your love.
Hindi ba sinabi ko sa'yo na baka iwanan ka? Nagkatotoo? Hindi ko makontak ang cellphone niya. Noon nang nakontak ko, hindi naman sinasagot. Kundi kinansel ang tawag ko. Wala na. Ang tagal na relasyon ninyo. Kulang-kulang na 10 taon pero ganito nagtapos. Sorry pare. Pero sabihin ko sa'yo, nasayo ang kasalanan. Pare, para sa amin din ang iniisip ko. Oo, ganyan nga. Pero ano pa ngayon? Paano kung hindi na bumalik sa'yo? Babalik din siguro. Nagtampo lang. Kaya? Paano kung hindi? Anong gagawin mo? At makipaghiwalay na sa'yo? Hindi pwede pare. Mahal na mahal ko si Binilda. Mahal na mahal mo, kamo? Pero, bakit hindi mo pakasalan? Pare, sinabi ko na ang dahilan. Pare, hindi malulutas ang problema mo sa pamagitan ng pag-inom ng alak. Kunin mo ang address sa ama niya. Sundan mo. Ako ang nasasayangan sa tagal ng relasyon ninyo. Ano bang sabihin mo sa akin, Dindo? At dito pa tayo sa restaurant mag-usap. Ikaw ang best friend at katrabaho ni Binilda, Prema. Alam ko na marami kang alam tungkol sa kaibigan mo. Oh, anong ibig mong sabihin? Alam ko na alam mo kung saan siya pumunta. Ah, oo. Ay, hindi ko ipagkaila sa'yo, Dindo. Pumunta ng Baguio. Alam mo bang address niya kung saan siya? Iyan ang hindi ko alam. Ikinalulungkot ko. Pero, hindi niya sinabi sa akin. Totoo ba? Oh, nagdududa ka? Hindi ka na sana nagtanong kung hindi ka maniwala sa sasabihin ko. Okay. Naniniwala ako sa'yo. Pero, ano talaga ang dahilan at umalis siya? Hindi ko alam. Basta ang sinabi sa akin, masakit ang loob niya sa'yo. Sa akin? Oh, siguro, ikaw lang makakasagot niyan. Ano ba naman? Hindi niya ako naintindihan. Pwede na hindi ka naiintindihan. Ganon din, hindi mo rin siya naintindihan. Mag-usap kayo. Hindi bali sana kung sagutin niya ang tawag ko. Hindi ka niya naiintindihan din do. Pero ano pa bang kulang doon? Bakit ayaw mong magpakasal na kayo ni Binilda? Gusto na niyang magpakasal. Ito na ang araw natin. Ang araw natin. Si Binilda itong tumatawag. Hello, Binilda. Ano, babalik ka na? Alam mo, sobrang pag-aalala ni Dindo sa'yo. Anong nag-aalala ka mo? Ano naman ang dahilan? Hindi naman ako importante sa kanya. Ano? Hindi ako mahal ni Dindo. Paano mo nasabing hindi ka niya mahal? Ang tagal na ang relasyon ninyo. Hindi makukuha yan sa tagal, Prima. Ano? Kahit madali lang ang relasyon ninyo kung ipakita at ipadama niya ang pagmamahal. Binilda? Hindi niya ako mahal. At kailangan na ipakita sa gawa at hindi sa salita. Anong ibig mong sabihin? Kung mahal niya ako, sana pumayag na pakasal kami. Ano pa ang dahilan? Kung bakit ayaw niyang magpakasal kami? Kaya iisa lang ang dahilan. Ay, nako, nakakahiya ka. Ikaw na babaeng nagpupumilit makasal ng agad kahit ayaw ng lalaki. Oh, anong masasabi mo? Hindi ako mahal ni Dindo at ang pangarap lang niya ang importante.
Yan ang malinaw. Di paano niyan ngayon? Di maghiwalay kami. At sabihin mo sa kanya, magpapakasal na ako sa iba. Ah, sa maikling salita, maghanap ka ng magkasal sa'yo agad-agad. Magpapakasal ako. Sa lalaking nakahanda, nahiharap ako sa altar. Ay, Binilda, huwag ka sanang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. At yan ang sasabihin mo sa kanya. At huwag na niya akong guluhin pa. Seryoso ka? Oo, prima. Sige na. Sa ibang araw na ulit tayo mag-usap. Bye. Ay, anong klase naman itong kaibigan ko? Siya pang babae ang nagpupumilit makasal ka agad. Kahit sinabi ng lalaki na hindi pa handa. Ano ba yun? Ay, ganyan lang ba magtatapos ang lahat sa kanila? Opo, Papa. Nag-render na ako ng resignation letter ko. Ba't naman bigla ang plano mong ito, anak? May problema ba? Sorry, Papa. Gusto ko lang makalimot. Kumusta na ang relasyon niyo kay Dindo? Wala na, Papa. Hindi naman ako mahal ni Dindo. Ano? Nagtapos lang sa salita at pangako ang sinabi niyang mahal niya ako. Pero ang totoo, pakunwari lang ang pagmamahal niya at hindi niya kayang patunayan. Ang pagkasalan kanya ang gusto mong patunay. Hindi ba ganyan talaga, Papa? Ba't hindi kayo mag-usap ng mabuti sa bagay na yan? Nag-usap na kami, Papa. Pero yun pa rin ang desisyon niya na ayaw niya akong pakasalan dahil may pangarap pa. Ano? Uuwi ako, Papa, pero kukuha lang ako ng mga ibang gamit ko para hindi na ako bibili. Nagsimula na rin ako sa bago kong trabaho, Papa, sa Lunes. Sige, anak. Pero kahit na sino, wag ninyong sasabihin, Papa, lalo na si Dindo. Sige, iha. Sige, Papa. Bye. Bye. Sorry, Dindo. Pero ito siguro ang mas mabuti na mangyari sa atin. Dahil tuwag ka. At kunwari lang ang pagmamahal mo sa akin. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang karugtong ng kasaysayan sa linggong ito na pinamagatang Malayo Ka Man sa Piling Ko. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at sa direksyon, Lubimin Aquino Sr. Mula sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, inihahandog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo.